say meron tayong article about aquatic exercises. Right? Sino kumukol ba? Okay. So, kung meron na kayong article, so, punta kayo sa G-Power. Okay? So, kailangan, ano daw po sa G-Power? Okay? So, you will compute your a priori, okay, a priori sample size, no? So, a priori, kasi may po na nagsisimula. Okay? So, determine the test family, power analysis, required power of level of significance, and size, effect. Okay? So, sa G-Power, okay, we will use, let's say, t-test. Tapos, ang study natin ay comparison ng dalawang grupo. Okay? So, difference between two groups. Ano yung power analysis? A priori, kasi may patalang simula. No? Alright? Tapos, two-tailed, then click, determine. Okay. So, lalabas itong nasa gilid. Okay, ngayon, ano po yung mean group 1, mean group 2, standard deviation 1, and standard deviation 2? Mamagaling yan sa mirror study. Alright? So, punta muna tayo sa mirror study. Okay? So, punta tayo sa table. Ayaw talaga sa inyo ito. Ayaw mo pakaan na. Hanap na ako ng mga article. Okay, yan. So, nakita niyo yung table. Ayan. So, for example, no, kukunin natin yung comparison ng dalawa grupo. For example, so 42.3 plus, sorry, ito lang rin yung effect. 53.2 ang kanyang mean, 1.4 yung kanyang standard deviation. So, ilalagay natin ito kay G-Power. Okay? So, 55.8. Tapos, ang mean niya is 1.4. Tapos, yung kanyang isang grupo, okay, 49.6. 1.4. Then, calculate and transfer to the opposite
So nakita nyo, ito napalitan. Diba? Ngayon, after you calculate, you transfer rather, calculate. So yan yung kailangan yung sample size. 6. Kailangan ng 6. Dadagdagan nyo ng 4 attrition. O ano yung 10% ng 6? 0.6. So kailangan nyo at least na 7. Kasi wala naman 0.6 na tao. Sino 0.6 na tao dito mga ganyan? Okay? So plus 1, 7. Pero, ma'am, ginawa namin 20. Sobra-sobra ka. Okay lang. So lower than 6, wala na. Okay na. Ayos tayo. Okay. Now, 0.6 na tao. Okay? So, ito na, nakaplakado na yan. No? Sample size will be calculated or the researcher will use G power. Will use G power to estimate the sample size. Okay. Nakalagay dito. Saan sila nagbase? Sa study ni N. Mutusami in 2022. Yun yung ginamit na article. Okay? Tapos, okay, G power, sino yung developer? Alright? Tapos, ilagay na compute. 12. Anong ginawa namin? Dinagdagan namin para magkaroon ng adjustment for attrition. Okay? Tapos, ano yung basis? Ito na, yung 95.95, delta error, alpha error, size effect, andun yung sa G power, kukopyahin nyo na. Okay na? Tapos, anong sampling technique? Not probability, probability. Kung probability, simple, stratified, simple stratified cluster sampling. Okay? Kung not probability, criterion, purpose, and convenience. Alin ang ginamit nyo? Or gagamitin rather. Pero, now, population. Yan. Kaya ako, makulit ako sa ROL. Bakit? Sino ang kasali at hindi kasali? Halimbawa, sa beauty pageant, pag wala kayong criteria, lahat kasali. Magandang chinita, magandang morena, magandang mistisa, maganda sa paningin ng ina. Diba? Sino criteria eh? Wala kang criteria, diba? Tawang-tawa, pag ganyan, gising na gising, sarap buhay, diba? Ngayon, bakit tinatanong ko kung factor yung age? Kasi kasama nga siya. Sino nga kasali? Mama, ang kasali po ay, anong sabi? Sinong obese? Babae, lalaki, anong edad? Paano kunyari, baby, sanggol, obese, kasama pa siya. Yan. Kaya natatanungin ko kayo, yung age ba factor siya? Kasi kung factor siya, baka pang-determine natin siya ng inclusion. Ang kasama sa study na matanda na nakakapaglakad with and without assistive device, with or without comorbidity, nakakaintindi ng instruction. Siyempre ba rin, lahat ng matanda kasali, pati demente kasali. Hindi po ma. Wala naman sa exclusion criteria mo eh. Ano pa? Risk of falling. Okay, ano yung score? Paano nyo nasukat yung risk of falling? Top test po, anong score? Nakalagay. Sino nagsabi? Baka kayo lang. Okay? Ma'am, meron po silang babang balance, confidence score. Anong panuka? Nakasulat. Sa fall, efficacy, skill. Klaro. Alam na. Kaya yung ROL nyo, makulit ako dyan. Bakit? Kasi kung halimbawa, dalawa lang yung factor mo, sige, dalawa lang yung pag-include mo.
Dalawa lang yung pag-exclude mo. Klaro. Okay. Tapos hindi mga hindi kasali. Those with, vestibular problems, severe comorbidities, and then, yung meron sila, contraindication saan? Sa intervention. Okay? Kaya mamaya, pag remove po kayo, lahat ng RON nyo, pag kukulit-kulit nyo. Kasi for example, parehas tayo ng study. Yun nga lang, iba yung ating intervention. Pero parehas kayo ng population. Ay, parehas tayo ng intervention, kaya lang iba tayo ng outcome. Gets? Alright. So, mamaya pag-uusapan nyo na yan. Ito na yung simula ng pag-aaway nyo. No? Okay. So, ikaw, wala ka namang alam. Magluto ka lang pasit canton. Okay? Hindi ka na magmumutulong. Tagaluto ka lang ng pasit canton. Okay? So, okay na tayo dito sa population and sampling. Now, pagdating sa ethics, no? You will have at least 5 paragraphs explaining how ethical consideration will be observed in your study. Ano mo, study mo? Eccentric exercise po for marathon runners with plantar fasciitis. Okay. Ano yan? Anong buti ang maidudulot niya sa lipunan? Study mo. Anong social relevance niya? Ano naman, kung alam natin epekto ng eccentric exercise, ano naman? Una, makakatulong tayo sa mga runners na meron plantar fasciitis para yung pinaka-effective na management for them. Ano pa? So, nakatulong tayo sa mga runner. Kanino pa? Ang mga PT, meron silang best option based on evidence na therapeutic exercise. So, nakabuti siya sa mga PT. Ano pa? Meron tayong bagong evidence or knowledge na nagdagdag sa profession. Kaya, kailangan ng PT. Hindi pa rin mawala ang PT sa healthcare system. Nakatulong ka sa profesyon. Ano pang buti maitutulog niyan? No? Hindi na pala kailangan bumili pa ng mga, yung mga salumpas, ano pa ba? Mga socks na specialty. Bakit? Meron pa namang cost-effective na management na pwede magamit. O sino natulungan nyo? Yung mga nagbabayad sa therapeutic, at yung mga nagbabayad sa mga HMOs, di ba? So, mas meron na tayong cost-effective at efficient na management. Okay? Sino dito matatanda ang subject? Elderly, anong management? Ano naman mabuting maitulot ng Tai Chi sa atin? Para sa ilan naman Chino, ano? Yung overall well-being ng mga hindi na po kasama yung physical aspect nila, but also pwede pong consider yung mental aspect and social participation. Correct. So, for example, yung Tai Chi pala hindi na siya kung physical impairment resolution. Pati yung other aspect ng health na cover nila. So, in totality yung kanyang package. Ano naman ang relevance sa PT? Yung Tai Chi. Pwede po siyang since yung Tai Chi po is like parang nabibigay na po ng mga physical therapy na sa mga patients nila. Pwede pong like yung mga patients po na hindi po gaano okay sa physical therapy or mas gusto po ng functional na treatment na mayroon po silang kasama, pwede po nila i-prescribe or Okay, so ang dulot niya, as a PT, we can recommend a physical activity, okay, that can encourage elderly to be participative para mas maging maayos sa kanilang quality of life. No? So baka, kumbaga man ang option na ino-offer sa kanila. O ano naman greater good niya sa society. O ano naman ang ano niya sa lipunan. Anong contribution niya? Ano nga ngayon kung nagtatay sila at matatanda? So, syempre, mababawasan yung health burden. Kung mga healthy ang ating mga katandaan, wala mga na-hospital. Correct? So, meron pa isang societal or social relevance. Kaya kayo, hindi mo isipin malaking silbi. Yung kulangot na, pwede pandikit di ba?
ngayon, sino ang high intensity interval exercise dito? Basta exercise yung kanyang management. Anong klase exercise? Circuit training. Okay. Anong pwedeng mangyari kapag nag-circuit training ka? Physical and- Anong danger? Pwede siyang ma-injury po. Correct. So, bago pa ma-injure siya, ano dapat gawin? Warm up. Warm up ano pa? O syempre, anong gagawin? Ako, nakikinig pa practical exam. Yun ang una natin ginagawa. Kung magpapakilala po, hindi, ano? Correct. Vital sign, assessment. Ano ba? Bago magsimula, you make sure that the exercise area is okay, safe. What else? Magbibigay ka muna ng clear instruction kung anong gagawin. What else? Dapat yung suot ng pasyente o ng subject ay comfortable and what else? No? Fit to the movement. O ngayon, nag-exercise siya, nangyari yung risk. Anong risk kapag nag-ano ka? Circuit training. Pwede kang maano? Mapagod. O pwede ba sila mag-rest? Gano'ng katagal? Ilalagay niyo yung explicitly. Paano kung nakaramdam siya ng pagkahilo? Pagsusuka? Hindi siya na pregnancy test. Hindi. No? Check mo muna yung vital signs and allow the subject to rest. O paano pagkatapos ng circuit, nakaramdam siya ng pain doon sa exercise region. Meron kayong ice na ibibigay. Yung mga ganun ba, yung mga simpleng bagay. Alright? O ano pa pwede mangyari kapag kayo ay, o yung psychological naman, ano yung psychological? Ano pangalan dito? Okay, all subjects will be given a comprehensive information regarding the research. Upon understanding the research content, they will be provided with an informed consent written in their local language. Ibig sabihin in Filipino, Panggalatok, Kapampangan. Dati nagturo ako ng research sa Pampanga, siguro mga 2015-16. O, may mga area pala doon sa Pampanga na yung matatanda, hindi sila well-versed sa Tagalog. So, hindi pinatranslate ko sa Kapampangan yung ICF. Klaro? Yan. O, ano pa sa autonomy? Kunyari, sino dito bata ang subject? Masipil. O, kunyari, autism. Yung bata non-verbal. O, paano niyo magsabi na makapagbigay siya ng consent? Mother. Eh, may autismo siya. Siyempre, pag umayaw yan, nag-draw ng hand. Okay? Ano yon? Hindi siya nagbibigay ng consent. Ma'am, ano po? Ang subject ko ay teenager. Meron po ba? Teenager. Wala. So, kung naman teenager yan, at under 18, kailangan niyo ng assent form. Mother. Siya, tsaka parent. Okay? Klaro po. No? Ma'am Mabel, lagyan ko ng research. The effect of a new whitening product for the underarms. Ma'am, saya ko. Ayun. Okay? Ngayon, kalagitnaan ng implementation, nung ayoko ng half-day pala si Kinikinig. Ano gagawin ko? Papayagan ko ba siya kumaya o hindi? Payagan. Papayagan. So, anytime during the study, he can withdraw from the study. Anytime. Tapos na ako mag-summary ng data. Tapos nakareceive ka ng text. Babawiin ko na yung ayoko na sumali. Tatanggalin yung data niya. Okay? Kasi anytime, di ba? Anytime during the study. Even habang kasi, sakit na ito eh. No? Magkaka-application pa ako eh. Diba? Minsan gaganyan kayo. Basta kayo lahat. Wala akong nagagawa. Okay? O, minsan talaga ganyan pag-research, mapapamura kayo sa inis. O, kung dati ako nung masters kami ni Sir Hernan,
Si Sir Hernan, si Dean Labaw, Justin, kami, Ma'am Annie, magkakaklase kami sa Masters, no? Sa Fatima. Si Dean Hernan, yung ulang natapos, tapos kami ni Justin, si Ma'am Annie. O, dumaan kami talaga sa panahon na, kasi individual research yun, mag-visit ka, kasi tapos mo na yung data, tapos bilang magkakaroon ka ng average. Hindi mag-a-adjust ka na naman ng panibago, kasi iibahin mo yung summary. Ganun talaga. At magastos. O, kayo ang group eh, kami individual. Alright? O, next, justice. O, paano yung justice? Fair. May nakuha ako sa inyo na yung data. Anong makuha niyo sa akin? With Okay, so bibigay compensation. kayo ng just and due compensation. Ano yung just? Tarungan, karapat, dapat. Okay? Ano yung due? No? Nararapat na amount or any form of compensation. Magkano baon mo sa isang araw? Ikaw? 200. Inabala kita. Binigyan kita ng 50 pesos. O, papayag ka ba nun? Hindi. Baka na yung chicken rice lang. Ano pa yung mamasahe ko? Okay? Okay. Binigyan kita ng 1,000 plus cherry mobile tsaka jacket. Okay na. O, diba? Sobra-sobra naman. So, dapat, yung sobra-sobra, undue. Pag unjust, kulang. Okay, ano pa? Sa justice. Mga anak. Ano pa kaya sa justice? Okay, correct. The result of the study will provide a summary written in the layman's term regarding the result of the study. Okay. Veracity. Na lahat ng entry doon ay totoo. Wala, yun ang computer sample size 5,000. Hindi sila makikita na maybe yung 1,000 times 5 na lang natin. Kung malamang, makikita natin yung pag summary. Pag in-average. Okay? Klaro po. Sino dito ang subject is stroke? Magtatanda. Ayan. Medyo mag-ingat kayo kasi kayo ay vulnerable population. Mas mahigpit sa inyo sa ethics. Okay? Next. Yung instrument. No? Research instrument. Babalikan nyo na naman yung inyong ROL. Alin dito ang measurable? Kung measurable siya, ano yung gold standard ng panukat? What's the gold standard, for example, ng dynamic balance? It's your BBS, correct? Work balance. How about what's the gold standard for low back pain? Pain and disability, ODI, is the gold standard. How about for age? Edad. The birth certificate, diba? Yun ang gold standard, malamang. Register din. Eh, kahit tanongin nila, diba, kung questionnaire. Tawa ka sa ugape eh. Nung nilagay ko sa birth certificate. Malamang. Okay, klaro. Tapos, wala na yung gold outcome measure. Ang tanong, performance-based ba siya o self-reported? Pag sinabi mo self-reported, sasagutan ko lang yan. Okay, ang tanong, may Tagalog version ba yan? Pag meron, gamitin mo. Pag wala, i-translate natin with consultation from a linguist, an expert on English and Filipino language. Halimbawa, lagay nyo doon ang question, no? Tinagalog nyo, ilang beses kayo naghihiso sa isang araw? Matay tayo dyan, kasi Tagalog daw eh. Naghihiso. Ano yun? Nagtututbrush. Diba? O kayo mismo. Kung tinagalog natin sa Google Doc, hindi ko alam. Ay sa Google Translate. Basta tanongin niyo yung respondent nyo, ilang beses po kayo nag-iiso sa isang araw?
Makakagat ko sa inyo responding. O kaya, tinagalan nyo on the spot yung question. Iba-iba kayong Tagalog. No? Is there, okay, is there anything that is bothering you? Yung there na demonstrative pronoun, ginawa mo, possessive. Meron po ba kayong sarili yung kinakagabala? Sarili, kasi there. O, diba? Tama. Dapat demonstrative. Meron po ba kayo? No? Kasi natatawa ko pag nagbabasa ng essay. Yung there, T-H-E-E-R-E, tsaka T-H-E-I-R. Nalilito sila kung there na possessive pronoun, isa naman demonstrative. Tsaka yung halimbawa, N. Yung N, yung conjunction, so yung beginning of the sentence. Ano? Yung N, malaki. A-N-D. Yung conjunction. Kaya minsan ako, hindi ko alam kung English teacher ba ako, PT teacher ako, pati yung grammar ko, yung grammar niyo po, pwede po gamitin, no? Okay? Tapos, kung meron na kayong how to measure the level of measurement. Paano yung kinukuha yung score? Kino-compute ba? Nirarank ba? O you just describe it? Yan. So, nominal, ratio, beta, interval, or ordinal. Now, paano po kunyari yung dependent variable namin, kailangan may paggawa kami sa subject. So, performance-based siya. For example, gusto mo makita yung effect ng high-intensity interval training sa agility ng basketball player. No? O, paano ba sinusukat yung agility ng basketball player? Ma'am, hindi, mali ka ma'am. Kasi ang gold standard ay T-test. Ang tanong ko, teka, sport-specific tayo. Yes, I agree. Your T-test is the gold standard. However, baka may test na specific saan? Sa sports o kaya sa condition. Di ba, quality of life na mga bata? Yung WHO breath tool, it's a gold standard. Pero baka merong questionnaire na pang-bata siya. Naintindihan? Valenzuela? Alright. Now, okay, agility test. Paano ginagawa yan? Yung late agility test. Meron mong basketball court na kalahati. Tapos orasan mo siya. Diba? O, ngayon, performance-based ratio. So, dapat identify nyo kagad para lang yung stat na gagamitin. Gusto ko pang nalog stat na naman, mga mukhaan. Yung stat, di kinulubayan yan. No? Gagamitin nyo talaga siya. Okay? So, paano isulat pag performance-based? State the name. Para saan siya, anong sinusukat niya. Yung psychometric properties, yung kanyang validity, reliability, and responsiveness. Ano ba yung responsiveness? Kapag nag-iba ng score na ganito, ibig sabihin, nag-improve siya or nag-reduce yung kanyang performance significantly. Yung MCID tsaka MDC score. Tapos yung step-by-step procedure, you will place 4 cones on each corner of the half basketball court. Instruct the subject to run forward, sideways, backwards, and then sideways, and then reverse. And then, the timer will start upon the first step during the forward run, and will end, okay, upon returning to the starting point. Okay. For forwards, the cutoff score is blank. For center, ito yung cutoff score. For, ano ba isa? Guard is the cutoff score. Okay. The lay agility test is, its reliability when compared to t-test is bababa, etc. So, naka-stay. Okay? So, katulad niyan.
6-minute walk test is used to measure aerobic capacity according to Sherwood in 2016. So, paano daw gagawin? A 20-minute course, a 20-meter course is set up on a hard level surface. The participants are asked to walk around the course for 6 minutes. The tester records how many meters are walked, and then they are allowed to have breaks, but the time is running. Anong nawawala? Sa paragraph. May nawawala dyan. Psychometric properties, saka yung normative values. Okay, mali ito. Okay? So, bakit man hindi mo nilagay? Kasi kung meron gagamit sila 6-minute walk test, paano magkakayahin lang yan? Di ba? Tinapo yun, di ba? Hihirapan pa ba lang yung sarili natin? Siyempre, kung matalino yung estudyante, mas matalino yung teacher. Pero, okay? Now, pag paper-based, paano naman? Kunyari, isa sa mga factor nyo ay cognition. So, dapat yung pasyente nakakaintindi ng instruction. So, anong panukat ng cognition? MMSE. Now, meron bang Tagalog version yung MMSE? If yes, yun ang gamitin. Kung wala, kailangan i-translate. Tapos, ano yung kanyang scoring procedure? So, paano isusulat? Pangalan ng tool, ano yung purpose, psychometric properties, but this time, ano yung may iba? Number of items. At ano yung domain na sinusukat? For example, ODI. Anong minimensyon ng ODI? Pain. Okay? Paano nakaka-affect yung low back pain sa driving, sexual activity, walking, etc. Right? And then, scoring system, and then the normative values. Example, SIS, Stroke Impact Scale, is a self-reported questionnaire that evaluates health-related QOL after stroke. O, para sa yung SIS, panukat na quality of life after stroke. Ano yung kanyang mga sinusukat? Strength, hand function, mobility, activity of daily living, memory, communication, emotion, and disability status. Pero, o ano na naman ang nawawala? Psychometric properties and what else? The cut-off score. Interpretation lang meron. Diba? The higher the score, the better. Pero wala, ano yung cut-off score? Klaro? Okay. Now, yung susunod na portion is your intervention. Yan. Paano ba gagawin yung starting? Una dyan, conception. O, paano nabuo yung thesis nyo? Una yung start with your type of question. You conducted your ROL. Saan kayo naghanap ng mga article? Saan kayo naghanap? Okay. Science Direct, saan pa? PubMed, saan pa? Google Scholar, saan pa? Web of Science, saan pa? Ex-co-host. Pumunta kami naman ng library, may mga articles pala doon. Check. Pero, next. O, after nyo mag-ROL, ano sunod yung ginawa? Gumawa na kayo ng manuscript. Tapos, magde-defense kayo kailan? At the end of the sem. Tapos, pagpapasa sa IERC ng ethical approval. Tapos ang conception. Ngayon, pumasa na kayo sa ethics. Ano gagawin? Magpa-pilot test. Bakit kailangan mag-pilot test? Pwede diretso implement pa kaagad. Okay, ano problema pag kayo ay sasayaw sa isang school program tapos hindi kayo pa-practice? Pagdating sa actual program, sabog-sabog ang step. No? Pag nagsasayaw, alam niyo yung titiwik nyo, yung video nyo, yung salamin-salamin. Alam niyo, muntikan kayo magsabay-sabay doon. Muntikan lang. Bakit? Halata mo lang practice. Maganda siya, pero natatawa ko sa iba. Hindi ko alam sabay-sabay eh. Okay? Niloko ko nga yung music doon. Kasi ko, magagaling nyo na. I'm so proud of you. Kaso muntikan kayo magsabay-sabay. Ayan. O, ano problema pag walang practice? Pangit ang resulta.
Yun yung purpose ng pilot test. Kasi sa isang experiment, meron talaga dyang procedural error. No? Ay, hindi natin na-anticipate to. Meron pala tayong logistical problem. Klaro? Ulitin din yung bato. Ganyan na kung may mga sasakyan. Klaro? Okay. So for example, anong problema kapag nagpe-paper base kayo? Ano posible maging problema? Kunyari yung printing. Ay, ang saya rin sa papel, nakakatuwin kayo kagad ng bond paper. Diba? Eh pwede naman pala yung parang ano siya, yung brochure na nakakami sa tatlo. Okay? O kaya no, dahil marami yung papel, nagkakawalaan. O kaya, nakasobrang tipid yung ginamit yung font size 7. Kahit kayo hindi nyo mabasa. Sobrang experience. No? Ano pa? Ano pa yung posibleng error nyo kapag paper base? Nung tinagalog nyo, mali yung pagkatak ng space. O, ano pa problema? Dapat pala na natin no, yung information tapos yung exclusion. Para pag halimbawa, sa exclusion, meron na siyang mali doon, meron na siyang nasagutan doon na magka-qualify sa kanya for exclusion, hindi na natin kukumplete yung data collection. Okay? O sa performance base, anong common na mali? Tagal pala, para sa isa. Dapat pala ito ang pagkakasunod-sunod. Klaro? O, logistics na tinetest natin dito ha. At saka yung reliability ng PE. Okay? Now, after nyo mag-pilot test, so for example, ano pong feedback nyo sa questionnaire namin? Ay, yung Google form